Is it painful? Is it painful somewhere? No, not painful. O, sige, pasok ka na sa loob. Bye-bye. Love you. Mwah. Asus, ang daming kiss. Heart pa. Okay. Ako ng hospital. Tinakbo kasi si Miss Joselle sa hospital. And then, kagabi nalaman ko na merong kailangang gawin na immediate medical attention, no? Otherwise, napakadelikado at posibleng mahulog sa cancer. Ang seryoso naman ng mga pinagsasabi nila, guys. Hindi ako makatulog ng maayos sa mga wordings na ginagamit kagabi. Sa akin, meron daw pinili yung magulang niya, napapakasalan niya. Pero syempre, hindi ko naman alam. Hi guys, maayong gabi. Klaro ba tayo? Alright, good evening everyone. And, ang dami kong nakain today guys. Sobrang sarap ng ulam. Dahil, medyo nalito ako nung lulutuin ko no, for dinner. So first, I want to say good evening, maayong gabi sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man kayo sa mundo, saan man kayo sa nalupalop part ng earth. Good evening everyone, mapa UK man, mapa Canada, Switzerland, New Zealand, Canada, nandito man kayo sa Pilipinas, nasa Japan man kayo, nasa New York man kayo, nasa California man kayo, ano pa ba? Nasa Hong Kong man kayo, Singapore, ayan, hello sa inyong lahat. Good evening once again. Ako po si Princess Giga, ang nag-iisang tindera sa Africa, tindera din sa Jensen. And ngayon, I wanted to share with you something na kinikrave ko. So, lamon episode muna tayo ngayon hanggang bukas. Kasi ngayon ko gagawin, bukas ko lalamunin. Kumain na ako today guys, nagluto po ako ng napakasarap na... Makita nyo ba to? Yan ko lang kung makita. Ayan. Ginawa ko po ito napakasarap. Wait lang. Try ko ipakita sa inyo. Oh, 'di ba? So, konti na lang siya, guys. Marami po kaming nakain, lalo na ako. So, may nakita akong munggo sa ref na tumubo na siya, napakuluan na. So, nilagyan ko na lang ng karne ng baka, malunggay, sitaw, kalabasa, at talong. Ayun. So, napakasarap ng aking kain, guys, no? So, ito ititira natin. For breakfast na lang yan bukas. So, pag nagluluto ako, at least 2 kainan. Okay. So, ngayon, nagkaroon ako ng biglaang craving, which is ang pinaka-paborito ko kapag pumupunta ako ng Uganda at aking binabalik-balikan ang ating chapati. Okay? A few moments. So, alam ko marami nagsasabi, no? Etong chapati ng Uganda ay parang parang pagkain ng Indian. Let's go back sa history po nitong chapati, kung bakit nga ba andyan yan sa Uganda. So, way back 1890s, nung sinakop ng mga, yes, wow, book. Thank you. Oh, you go read. You go read in the bedroom. Meow, meow. Meow, meow. Ha? Meow. Ano yan? Meow, meow. Wow. Betty. Ano yan? Book mo. Oh, you go na to the bedroom. Basa ka na ng libro mo doon. Go with Calby and Chico. Go na. What? No. O, sit ka na lang. Sit. Upo ka na. Read the book. Sanang meow. Look at mama. Look at me. Sanang meow. Meow, meow. Ay, ayan, may meow. Meow, meow. Oh. Go ka na. Bedroom ka na. Nak, bedroom ka na, nak. Ayan. So anyway guys, etong chapati na to, way back 1890s. O, di ba? Paano ko nalaman? Siyempre, nag-research muna ako para hindi naman tayo magmukhang boplax dito, no? So, nung panahong 1890s, sinakop ng mga Briton ang Uganda. Isa sa ginawa nila sa Uganda, yung railway, daanan ng tren. So, nung gumawa sila niyan, nag-angkat sila ng mga laborer at
yung mga laborer, other than the local, yung mga Ugandans, guys, nag-angkat din sila ng mga Indiana, para magtrabaho nga dito sa kanilang mga project na ginawa nila sa Uganda. There's a lot more na history, by the way. Ito sobrang interesting. Try nyo i-research yung rason kung bakit nagpagawa sila ng railway sa Uganda. Sobrang interesting, pero I don't want to talk about that. Ngayon, nung dumami na ang mga Indian sa Uganda, guys, syempre, dala-dala nila yung kanilang mga recipe, yung kanilang mga pagkain. At isa nga sa nadala nila ay etong chapati. Okay? So, ang chapati, naging staple food na siya noong panahon na yon, plus na absorb na din sa kultura ng mga Ugandan. So basically, nag-originate po talaga itong chapati sa mga Indian na napunta sa Uganda noong 1890s. Pero merong isang klase na tinatawag nila na Rolex. Eto naman. So etong Rolex, or actually, ang original word nito ay rolled eggs. Ito ay nag-originate naman, etong style na to sa Uganda mismo. Yun yung sabi nila, no? Pero etong Rolex kasi kinakain na din to sa ibang part sa Africa eh. Pero Rolex is actually chapati na merong omelette sa loob, tapos ni-roll siya. Alright? So, napaka-perfect na pair. Ang lakas kong kumain po ng Rolex at saka chapati nung nasa Uganda pa ako. At kapag nagkumakain ako ng chapati, ang pinapares ko dyan na ulam is mga masarsa, no? Pwedeng mga afritada, caldereta, yung medyo saucy na mga pagkain, medyo malagkit. Pero masarap na masarap siya kapag ang partner niya is yung ginisang kidney beans. Pero wala tayong kidney beans, hindi tayo nakahanap. So, ang gagawin ko muna is chapati ngayong gabi. And then, bukas gagawa po ako ng sauce na gawa sa sardinas or Youngstown. Ayan. Sana all young. Alright. So, ngayon guys, ano nga ba? Kasi marami nagtatanong sa inyo, Madam, pwede mo ba kami turuan gumawa ng chapati? Chapati guys, sobrang dali. Taro ba ako dyan, Ban? Okay. Chapati guys, sobrang dali lang, no? Yung ingredients natin dito, very basic lang. Kailangan natin harina. Ayan. All-purpose flour. Then, para magkakulay yung ating chapati, optional lang naman to. Pwede nyo lagyan ng grated na carrot at saka chop na onion. Pwede nyo ding i-grate yung onion para mas pino. Pero for me, natamad na ako mag-grate, guys. Imagine, ang ginugol ko dito sa pagbuhos ng harina, 1 minute. Dito, mga 10 minutes, guys, napagod ako. And then, dito naman, tinry ko siya i-grate, pero sobrang mabagal. So, chinap ko na lang siya. And then, kailangan din natin ng asin, pampaalat. Ayan. Daming asin, no? And, last but not the least, ay ang ating malinis na tubig para pangbasa sa ating mamasahin na harina. Yan lang, guys. Very simple lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 item lang. Tapos, kailangan lang natin ng roller. Pwede din bote. Wala mga tanduay nyo dyan na long neck. Pwede na yan. And, syempre, kailangan natin ng patungan. Or, pwede kahit dito na sa tiles mismo. Wala namang problema, no? But, this is it. We're going to try to make the chapati ngayong gabi. So, lahat to, pwede natin gawin. Saan man kayo ngayon sa mundo. Sobrang dali lang. And I promise you guys, sobrang sarap po talaga. So, let's go. A few moments. Chapati. Alright. So, eto guys, ang gagawin natin dyan. Pag naghalo kayo ng maninis na yung kamay ko Tsaka para lang sa amin to. So, kunan mo ako ng drinking water na malamigang. So, ilalagay natin una ay itong ating carrots. Ihalo na natin siya, guys. Gusto ko yung may carrot siya para meron naman siyang gulay. So, pwede nyo siyang lagyan optional ng carrots. Pwede naman yung dahon ng sibuyas. Pwede nyo ding lagyan ng, gusto ko nga chop malunggay eh. Kaso, next time na lang, carrots muna ilalagay ko. Asin. Konting asin lang, no? Tama-tama lang kung gaano kadami yung harina mo. And then, ilagay na rin natin itong ating sibuyas. Alright. Yan lang, guys. Sobrang dali. And then, lagyan na natin ng ating tubig. So, dahan-dahan lang muna yung tubig. And then, halo-halo lang tayo. Ayan. So, eto na part, medyo siya, no? Medyo, tawag nito, medyo matagal, dahan-dahan. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng biglain yung tubig.
Okay, so ngayon guys, medyo ano na siya, no? Medyo nabuo na siya. So, ililipat ko na lang siya dito sa counter. Para meron tayong space. So, dito ko na siya mamasahin. Parang regular lang din na pagmasa nyo sa tinapay if you are making homemade bread. Later. Parang bola. Iiwan lang natin siya ng mga 2 oras. So, ilalagay ko lang muna siya dito. And then, pagbalik ng 2 oras mamaya, mamasahin ko siya ulit. So, ganun lang siya kadali, guys, no? Like I said, ang mahirap lang na part talaga is etong pagmasa. Napagod ako dun, ah. Hinangak ako, ah. And years later. Chapati din sa'yo. Ah. Cut. Ha? And head. Chapati lang. Okay.
beans. Look, Mom, I can do it like that. Mom, can I have rice? Eat muna that one, then I'll add for you. What is that? Sorry, did you wanna try? It's spicy. Hindi. I want that. I want to do it. Mom, I want to dip too. I want to dip too. Right there, Mom. Okay. Mommy. Not bad. Mm. Not bad. One was Justin. One fell. No, mine. Look. You say. Look. One was Justin. Alright. So, nag-request si Calby na babaon siya ng chapati. Ang ginagawa ko, guys, kinakat ko na. Para magkasya sa baonan. Is that enough? Are you going, dalhin mo to sa school? Ha? Enough. Dapat yung mga ganito yung hindi ba open agad. Calby, alis ka na kay late ka na. Alright, so time check natin 7:20 na. 10 minutes na lang kailangan ng umalis ni Calby. So kumain siya, guys, good job. Kumain siya ng chapati, itlog at kanin. Normally gusto nila yung beans, kaso nga naghanap ako kahapon, kaso walang beans, no? Nag-try sila ng sardinas. Nasarapan sila konti, so that's a good start. Si Chico naman at si Calby nag-request na magbaon ng chapati. So, paboritong-paborito ng mga anak ko, lalong-lalo na ni Kuya Kahil. Kaya na kung hindi pwedeng sa isang taon o sa 6 na buwan, hindi makakagawa ng chapati. At least, siguro sa 6 na buwan, makagawa man lang ako 3 to 4 times ng chapati, no? It's a very simple recipe, by the way. Medyo matagal lang yung mga pag-flatten ng chapati, pag-roll, yun yung pinakamatagal. At saka yung pagmasa ng dough. The rest, madali na lang talaga. Alright. Nako, be. Wow. Okay ka lang? Masakit hindi? Hindi. Let me see your sticker, be. Wow, you are a star for checking your teeth. O, go inside ka na kayo mag... Go mo na, mama. Workies ako. Let me know if you're... Hug pa talaga. Agoy, kasarap ng hug. Bye-bye, I love you. Is it painful? Is it painful somewhere? No, not painful. O, sige, pasok ka na sa loob. Bye-bye, I love you. Mwah. Asus, ang daming kiss. Heart pa. Okay. Mwah. See you later. Wash ka ng hands mo. Alright, guys. Uy. Akala ko makakalabas ako ng alas 8 ngayong umaga, pero alas 10 na po. Hindi ko na talaga kaya lumabas ng umaga.
Kasi I feel like ang mga bata ay talagang naghahanap sa akin. Ay, sino dumating? Merong delivery. Ano sa ako sa delivery paid na siya. Paki-open lang ko parts daan. So, alas 10 na guys. Ang una ko pong pupuntahan ngayon ay si Miss Joselle. Nagkaroon po siya ng immediate, anong tawag mo dito? Medical procedure. Yun pala, immediate medical procedure ang ginawa kay Miss Joselle kasi nanganganib yung buhay ni Miss Joselle guys kapag hindi po yun ginawa agad. So pupuntahan ko muna siya. Awang-awa ako kay Miss Joselle, no? So alam ko kahit gano'n ang busy ng oras ko guys, kailangan ko siyang puntahan ngayon. Medyo na late lang ako pero nagko-communicate naman ako sa kanya. Dahil talagang hindi ko maiwanan yung mga bata. Kita nyo naman si Chico ay super duper lambing. At talagang hindi ko maiwasan guys na kailangan ko muna silang asikasuhin. Ganito po talaga yung aking buhay, no? So, 10:19 ng umaga, ang una kong gagawin ngayon ay pupuntahan ko si Miss Joselle. Bibisitahin ko po siya sa hospital. Titingnan natin ang kalagayan niya kasi parang kagabi sinugod po siya agad, no? Para sa kanyang immediate procedure, medical procedure na kailangan gawin. Lahat ng detalye malalaman ko pa ngayon. Samahan niyo ko. Kakausapin natin si Miss Joselle. Nakakapagsalita naman siya guys, so tatanungin natin. Mas maigi yung galing mismo sa kanya, no? So, awang-awa ako kay Miss Joselle kasi syempre, alam nyo naman, minsan hindi talaga natin priority yung mga medical. Kaya pagdating ng mga ganitong klaseng emergency ay mahirap. So, titingnan natin kung anong mangyayari. So, alright, so samahan nyo ako ngayong araw na to guys, another baka-baka ng aking buhay, no, as Princess Higa. So, unahin ko muna si Miss Joselle, magdadrop ako ng pagkain. May niluto kasi ako dito na hindi ko lang alam, parang nagustuhan niya to last time, so dadalhan ko siya. Nagdala din ako ng kanin, kahapon nagdala tayo ng prutas doon. Hindi ko lang alam kung makakadaan ako para sa tubig. Nagdala na rin ako ng utensils kasi parang kulang or wala siyang utensils doon. Nag-message siya sa akin. Tsaka kutsilyo na din, no, para pang slice sa mga prutas. So far, hindi ko pa alam kung gaano siya katagal sa hospital. Pero like I said, samahan niyo ko. So sa next na lang natin yun na episode guys. Iiwan ko po muna yung aking mga anak. Medyo overwhelming po yung aking araw. Pero ang lagi ko lang pinagpipray ay talagang tayo ay safe, no, na makaalis at makauwi. At maging productive yung araw natin at yung health na din. Kasi kahit anong gawin natin guys, kahit ano pa yan, good news, bad news, blessing, kahit ano pa yan, kung may sakit ka, lahat yan bagsak. Okay, kaya nga sabi nila, huwag mong problemahin masyado yung ibang problema. Ang atupagin mo yung health mo. Kasi kapag ang health yung problema mo, lahat ng problema mo sa mundo, wala ka nang pakialam dyan. Yung health pa din yung uunahin mo. Kaya nako, parang dami kong lesson na natutunan, no? Sa nangyaring to. Pero like I said, tatanungin natin si Miss Joselle at kamustahin natin siya. At samahan nyo na din kami guys sa araw na to. So I guess I'll see you on the next episode. Much love, Princess Higa. Tara! Guys, sugod ako ng hospital. Tinakbo kasi si Miss Joselle sa hospital and then kagabi nalaman ko na merong kailangang gawin na immediate medical attention, no, kay Miss Joselle. So kagabi pinasok siya dun sa, I believe parang operating room ata, pero ngayon ko pa malalaman ang detalye guys. Hindi ko alam anong nangyari talaga, pero wala daw ibang option kasi kapag hindi daw dinala agad si Miss Joselle para gawin itong procedure na to, delikado din sa kanya. So, pwede niya ding ikapahamak ba. Bago ako pupunta, bibili lang ako ng pagkain. Guys, kasi pupuntahan ko si Miss Joselle, magdala ako ng pagkain. Tara. Bili lang tayo guys na makakain. Bili tayo ng lugaw o yung sa aming tawag binignit. Isa, magkano yan gang? 65 pesos. Bili din tayo ng isang lomi chicken. 65 pesos din. Ayan. Parang masarap maghigop ng sabaw ngayon eh. And then, bumili na rin ako ng kakanin guys. Paborito ni Miss Joselle to. Ayan. Palitaw na may buko. May niyog. At bibili tayo ng lumpiang gulay. Sayang, gusto ko sana tong kaso hindi siya walang nito gang niyog. Cheese yung kanilang kutsinta. Hello. So dapat kanina ko pa pinuntahan si Miss Joselle guys, pero hindi talaga makaya ng oras ko.
Kaya mabuti na lang kagabi nag-message sa akin yung jowa ni Miss Giselle, no, na si Alan, na ma'am, kailangan daw po talagang gawan ng paraan si Miss Giselle na ganito nga kasi kailangan talagang gawin itong procedure. Otherwise, napakadelikado at posibleng mahulog sa cancer. Ang seryoso naman ng mga pinagsasabi nila, guys. Hindi ako makatulog ng maayos sa mga wordings na ginagamit kagabi. Oo. Apat, sige. Ito ka dito, apat din. Take out lahat, salamat. Tapos, ang sabi pa, ngayon daw, namumutla daw si Miss Giselle, kailangan daw siyang salinan agad-agad ng 2 bag ng dugo. So, kailangan natin siyang puntahan agad. Naalala ko, nagpakuha na ng dugo si Miss Giselle para sa Red Cross. So, malaking bagay yun, guys, no? Kasi ngayon, kailangan niya ng dugo. Agad-agad. Namumutla si Miss Giselle. Ano ba naman yan, Miss Giselle? Huwag mo naman kaming iwan. Maaga pa, bata ka pa, Miss Giselle. Ganyang klaseng bagay, hindi natin ini-expect, no? Wala pa si Madam 10 Gives ngayon. So, talagang, at wala din ang aking, wala pa ang aking chef cook na si Maymay. Nagpakasal na siguro yun. Maymay, kung nagpakasal ka na, bakit hindi mo ko inimbita? Sabi niya kasi sa akin, meron daw pinili yung magulang niya, napapakasalan niya. Pero syempre, hindi ko naman alam kasi wala namang cellphone si Maymay.